Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, Sagittarius reading tayo. Basa pa lang. Basa. Oh, double 9. So, pag double 9, double numbers, pinag-iisa ko na lang yan. Okay? Para mabilis. At para mas mabilis kong maintindihan. So, ano kaya itong double 9 natin? Tapos, ang ending ay death card. Tungkol saan kaya ito ang double 9 na ito? Wait lang. Oh, Queen of Cups. Well, ang dating sa akin may opportunity na paparating. Okay? Yun yung pagbabago dito. Opportunity na paparating para sa bida natin. At ang bida natin ay babae. Pwede rin namang lalaki. Kung introvert. So again, mas tatama to sa mga babaeng tao. Pero pwede rin naman sa lalaki kung introvert. Okay? So yun yung pagbabago dito. More like may good news or new opportunities na paparating sa period na to para sa kanya. So, di niya inasahan to. Death card dito na parang kailangan sa change. So, biglaan ba? May pagbabagong nangyari at yun nga yun, parang masa-surprise yung bida natin kasi nga hindi niya expect kusa na lang dumating, like miracle. So tingnan natin ano kayang klaseng opportunity. Ito ng klaseng opportunity, Ace of Wands. Seven of Wands. Ace of Wands, Seven of Wands. Nga pala, yung bida natin in a relationship na, hindi ko na makalimutang sabihin. In a relationship, pero walang anak. Di rin kasal. So, may something new. Kasi, Ace of Wands to. Something new. Like, new business or new career. New inspiration. New creation. O new passion. Pero may 7 of Wands tayo Yun lang, no? May 7 of Wands. So, bagay, di naman lagi negative yan.
So, parang ang dating, let's say, masyadong competitive yung trabaho niya. Ngayon, sa period na to, halimbawa nasa sales department yung bida natin. Kumbaga, sa period na to, mataas sales niya. Okay? Among sa kanyang mga ka-workmate. So, siya yung nangunguna. Mataas sales. Kasi may competition tayo sa 7 upons eh. Or sabihin natin may business. Siyempre, usually pag may business, may competition. Kasi kung wala kang competition, mahirap mag-grow. Parang sa ano lang din, sa YouTube. Pag yung topic mo or content, walang audience, di ba? So, paano kaka-views? So, healthy naman yung may ka-competition. So, sabihin natin may business nga at maraming kakompetensya sa paligid na para bang mataas sales sa period na to ng business. Na kahit may kakompetensya, marami pa ring customers. Okay? Ngayon, sabihin naman natin naghahanap ng work. Siyempre, maraming ang kakompetensya at marami rin naghahanap ng work. Maliban sa iba sa inyo na walang work na nag-a-apply pa lang. So, pag ganun, may chance na matanggap sa period na to kung mag-a-apply nga. Or, para to sa, kung di man to para sa inyo, edi, para sa someone na malapit sa inyo na, yun nga, naghahanap ng work. So, ano pa ba? So, in short, mananalo yung iba sa inyo sa kakompetensya nila. Or may makukuha silang deal, project, sponsorship sa period na to. Wala nang maisip eh. So, yun yung somewhat change or improvement dito. Sa discard, hindi naman to love life, di ba? So, dahil hindi naman siya love life, wala tayong clue. So, gagamitin ko lang yung mga clue ko kapag relationship reading. Pero since ito naman ay career reading, di mag-proceed tayo sa susunod na scenario. Gagamit din ulit ako ng tarot. Pero this time, ay hindi pala to. May kodigo. Okay? Kasi dito sa part na to, may reverse. Hindi kasi yung nagbabasa ng reverse card. So, maganda to dahil may kodigo. Maganda rin kasi yung may reverse eh. Diba? Paminsan-minsan, maiba lang. So, may the devil tayo. The devil. Tapos, 2 of Pentacles, ito. Ace of Swords, bumaliktad pa siya. Doon pa siya sa dulo. O kaya to? Parang may something na unhealthy na tinatry niya i-balance dito, oh. So, pwede yung pag-multitask ng mga trabaho, diba? Worst case scenario kung relasyon yan.
So, ang dating may ginajuggle dito. So, alamin natin yan. Or pwede may naman to sa itong dalawa. Busyness. Ngayon, kinlarify natin to. Lumabas ang hangman, baliktad naman. Ayan. Wala akong makuha ang idea. Pero dagdagan pa natin. Iniisip ko kung relasyon, mukhang hindi naman. Ang dating lang sa akin unhealthy habits overall, lahat-lahat to. Nagmukha siyang procrastination na para bang pag malapit na yung deadline, dun lang siya kikilos. So pag ganun, mahirap, 'di ba? Pag maraming deadline tapos pagsasabay-sabayin mo 'yun lahat-lahat. So may tendency na hindi matapos yung iba. 'Di ba? Sa specific na target na schedule. So ganun ang nangyari dito, oh. Lalo't baliktad nga 'to, nagkaroon ng disaster, chaos kasi nga kakaroon ng delay, frustration, ito laziness. Ito yung nagmo-multitasking doon. At yun na nga yung negativity. Ang negativity ay laziness o procrastination. Yun lang naman, at least, diba? Hindi naman siya super worst case scenario. Para lang siyang unhealthy habit. So, pwede pa naman ma-improve yan, diba? Depende sa sarili. So, hindi to relasyon. Don't worry. So, since hindi pa rin relasyon, wala pa rin tayong clue. So, dahil walang clue, mag-proceed na tayo sa general advice. Prediction. General prediction. Kanina, collective yun eh. Collective reading. Ngayon, general prediction. Mamaya, after nito, yung general advice. Ano to? Pets intimacy. Diyos ko, ano ba yan? So, wag nating palalain yung sitwasyon. Although, may senaryo yung kakaiba. Pero wag na tayo mag-lead sa ganoon. Ito ay closeness na lang. Okay? Mula sa owner at sa pet niya. Kasi yung kanina mukhang abnormality yung naisip ko. Kasi may mga taong baliktad ang ulo or utak. Pati mga pet na abuse. Pero sa case na to, sabihin na nga lang natin closeness. Magiging mas close yung owner at pet. Paano nangyari yun? Kasi madalas nasa bahay yung amo. So, pag madalas nasa bahay yung amo, syempre marami silang time para mag-bond.
Or pwede rin namang sabihin natin magkakaroon ng pet, bagong pet ang iba sa inyo. Ngayon, yung nasama nyo sa bahay na ayaw sa pet, all of a sudden magiging close sila sa pet, sa bagong pet ng iba sa inyo. Ganon. Okay? Moving, change of residence, moving in with your partner. They'll be back. Expect to hear from them soon. Ano kaya to? Sabihin natin may ex na magbabalik sa iba sa inyo ngayon. Since magre-reconcile silang dalawa, edi magsasama ulit sila sa isang bubong. Or kung hindi pa nangyayari na nagsama sila sa isang bubong, edi doon pa lang mangyayari na after ng reconciliation, magsasama na sila sa isang bubong. Magma-move in together na sila or magli-live in. Or maglilipat ng bahay siguro. Ano pa ba to? Sabihin nating naghahanap ng bahay ang iba sa inyo. Ngayon, tinext nila yung nagpapaupa. Ngayon, sabi sa kanila, magre-reply sila days from now, ganon. Kasi, parang may conflict dun sa bahay. Nauupahan. So, ayun, magbabalik yung communication nilang dalawa. Kasi parang naantala Ganun ang senaryo. Naantala yung reply nung nagpapaupa ng bahay. Siguro dahil may umuupa pa, hindi pa naalis, or karoon ng problem dun sa bahay. Inaayos pa muna bago palipatan ng uupa, syempre. Ngayon, nagtagal bago mag-connect sila ulit. So, kung ganun ang sitwasyon, edi manggagaling yung message doon sa kinukwento ko nga kanina. Sa may-ari ng bahay. Ngayon, ano pa ba? Oho, dami-daming makuha. Ito pa. Kung nasa long distance relationship yung iba sa inyo, may someone na liar. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero may someone na naglalay. Ngayon, dito na papasok yung clue. So, ito yung possible partner ng Sagittarius na maaring tamaan ng reading na to. Basta sa connection na to na nasa long distance relationship, may someone na naglalay. So, sino ang possible partner mo in a relationship that nasa long distance relationship? Moon. Ano ba to? High Priestess, edi Cancer. Ito, Ace of Pentacles. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Aquarius, yung partner. So, yan yung possible zodiac sign ng partner ng Sagittarius sa reading na to na maaring tamaan nga ng ganitong senaryo. May someone na naglalay, tatama lang dun sa nasa long distance relationship. Ngayon, dagan pa natin. Ilan ba to? Tatlong spread pa lang. Ngayon, air sign naman,
ano ba to? Gemini, Libra, Aquarius. Yes, ano yun? Luck is on your side, yes. Sige, gamitan natin to ng ibang deck. Parang suswertehin daw yung air sign tungkol. Or may yes doon, kaya yun. Pero ito yung possible malapit sa Sagittarius na air sign kasi Sagittarius reading to, pero may lumabas na iba sa Sagittarius air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So again, ito yung malapit, taong malapit sa Sagittarius, probably partner, anak, kapatid, magulang, kaibigan, etc. Sa kanila ito tatama. Pero maraming pwedeng case. Sabihin natin papasa ng exam, matatanggap sa trabaho, or tatanggap sa gobyerno, new employment, sabihin natin may pinaglalaban na case, mananalo sila. Sabihin natin nagpo-process ng mga documents, matatapos naman, hopefully, sa period na to. Discipline. Madidisiplina yung taong liar. Pwede. Parang matatauhan dito kung naging liar, manipulative, controlling. Ngayon, business. Sabihin natin may business, entrepreneur May pag ganon, entrepreneur, businessman, businesswoman, yung air sign dito na malapit sa Sagittarius. So, maganda naman ang takbo ng business. Sabihin nating may harmonious connection sa pagitan ng boss at empleyado, pwede rin. Kaya luck is on your side. Hmm, 23 minutes na. Since 23 minutes na to, punta na tayo dito sa sinasabi kong general advice. So ito ang general advice sa period na to. Kukuha lang ako ng 3 card. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. So sabi, admiration. It's time to think about everything you appreciate in your partner. Pangalawa, accept. Be prepared to accept what fate has in store for you. At ang huli, so sabi, trust. You need trust in a relationship for it to thrive. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.